Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1108 spoiler. Talagang tumitindi nga mga kaganapan sa Egghead Island. May bago ngang ipapakita sa atin si Saturn. Napalaban nga ng husto si Luffy at mukhang delikado na nga si Dr. Vegapunk. So ayun, syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1108 at ang title nga nito ay World Please Respond. At bali tumutukoy nga yan later on sa gagawin ni Dr. Vegapunk. So nagsimula ang chapter kay Caribou kung saan maaalala natin na isa nga siyang panang Blackbird Pirates at gusto niya sumama kay Katarina Demon at Van Ogre para makita niya si Blackbird. At ngayon sinabi niya nga raw sa dalawa na meron siyang napakahalagang impormasyon na gusto niyang sabihin kay Teach. So alam natin na talagang napakahalaga nga ng mga impormasyon na ito na hawak ni Caribou dahil sa yun nga patungkol sa hindi lang isa kundi dalawang ancient weapon. Alam niya nga na ang Mermaid Princess na si Shirahoshi ang Poseidon at nalaman niya nga rin ang Pluton nasa Wano. Sinasabing capable of mass destruction ng mga ancient weapon, kaya basically maaaring isa nga ito sa maging paraan ni Blackbird para masakop ang mundo. At dahil nga sa impormasyon na yan, siguradong papayag si Katarina Demon at si Van Ogre sa kagustuhan nitong si Caribou. Meanwhile, nakita nga natin sa last chapter na tumakas na nga ang grupo nila Franky. Aatakihin nga raw sana sila ng mga Marines pero to the rescue nga si Brogy at Dory at nagawa nga silang tulungan. So talagang napakalaki nga ng ginagawang tulong ng mga giant sa mga bida natin. At siguradong kung wala nga si Saturn at Kizaru, siguradong napakadali na lamang makakatakas ng mga Straw Hat. Kat naman kay Vegapunk kung saan sinabi nga raw nito kay Luffy at Sanji na tumakas na nga raw ang mga ito nang wala siya. At ipapaubaya niya na nga lang daw sa mga ito ang pagprotekta kay Bonnie. Talagang napakabait nga ni Dr. Vegapunk at kahit nasa bingit nga siya ng kamatayan, iniisip niya pa nga rin si Bonnie. Concerning nga rin na iniwan siya nila Franky sa last chapter kahit na nga talagang napakalubhan ng tama niya. At ngayon si Luffy at si Sanji na nga lang yung makakapagligtas sa kanya. Pero ang matindi nga dyan mga tol, hindi pa pala talaga natin nakikita ang buong lakas netong si Saturn. Dahil sa chapter nga raw na to, ipapakita niya ang kanyang bagong form kung saan talagang inatake niya nga raw si Luffy, si Sanji at si Vegapunk. Yung unang transformation niya talagang ginula tayong lahat at hindi nga natin aakalain na meron pa palang tinatago yang si Saturn. Parang awakening form na nga ni Saturn yung una niyang ipinakita, kaya talagang exciting nga kung ano bang magiging itsura ni Saturn sa bagong form niyang ito. At asahan na nga rin natin na mas malakas nga ito kaysa dun sa nauna. Opinion ko lang parang napakabagal nga ni Saturn, siguro dahil sa napakalaki nga ng transformation niya. Ilang beses na nga siyang tinamaan at mukhang talagang hindi nga siya umiilag. Kaya sa palagay ko sa bagong form nga na ito ni Saturn mas maliit nga siya. Meanwhile, umatake nga rin daw si Kizaru at tinamaan niya nga rin daw ng malubhayang si Dr. Vegapunk. So ayan na nga sinasabi natin na mukhang talagang hindi nga titiwalag si Kizaru kay Saturn. Focus nga lang talaga siya sa mission niya at talagang papatayin niya nga si Dr. Vegapunk. Akala ko nga mapipigilan na ni Sanji si Kizaru, pero base nga rito mukhang talagang hindi magandang ideya na iniwan nila sa battlefield si Dr. Vegapunk. So eto nga malupit mga tol, sa tindi ng mga pangyayari nakialam na nga si Luffy kung saan pinigilan niya nga pareho ang atake ni Kizaru at ni Saturn. At dahil dyan nagawa nga raw makatakas ni Sanji at ni Dr. Vegapunk. So grabe at siguradong napaka-epic nga nito dahil sa dalawang top tier character nga yung pinigilan ni Luffy. Isang napakalakas na admiral at isang Gorosei sa bagong form nito. So dahil dyan mukhang magiging 2v1 nga yung laban, Luffy versus Kizaru and Saturn. So alam nga natin na talagang napakalakas ngayon ni Luffy pero parang lugi naman siya sa dalawang karakter na to. Pero syempre kung hindi nga magsasakripisyo si Luffy siguradong hindi nga makakataka si Dr. Vegapunk. Napakabilis nga ni Sanji kaya hopefully magawa nga nilang iligtas si Dr. Vegapunk at magamot nga nila ito. At nagtapos naman ang chapter kung saan inadress nga raw ni Dr. Vegapunk ang buong mundo. At maaaring ito na nga yung sinasabi sa title na World Please Respond. Kaya tingin ko nga base rito parang humihingi nga ng tulong sa buong mundo etong si Dr. Vegapunk. Napakalaking bagay nga nito dahil sa alam natin na talagang matindi na nga ang kaguluhan sa buong mundo. May ilang mga bansa na nga ang nahikayat ng Revolutionary Army para lumaban sa world government. Kaya dahil sa panawagan ngang ito ni Dr. Vegapunk siguradong napakarami pa nga ang mag-aaklas. Wala pa ngang detalye sa kung paano bang nakapaghatid ng mensahe si Dr. Vegapunk sa buong mundo, pero maaaring konektado nga ito dun sa sinasabi niyang gusto niyang i-connecta lahat ng tao sa punk records. At basically parang gusto nga magkaroon ng internet netong si Dr. Vegapunk. So siguradong napakalaking gulo nga ang mangyayari sa buong mundo, pero at least kung
sakaling lahat nga galit sa world government, siguradong mas napakadali ngang mapapatalsik nito. So ayun mga tol, yan ang nakakaba ng spoiler video natin, at kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like. I-comment nyo na lamang sa baba kung ano bang reaction nyo sa chapter na to, at ang balita nga, wala raw uling break next week, kaya isang linggo lamang yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. So ayun, maraming salamat sa inyong panunod, at mag-iingat kayo palagi. Bagang!